kamag-anak ng taong nagangalang Richard Licop. Yung pamangkin niyo po, lagi naka-close neck. Buwan ko dyan. Ba't ka ba lagi naka-close neck, Richard? Dapat mag-gym ka para ipakita mo yung chest mo. Isa pang napapalaki ng chest, kumain ka ng chicken, ng breast part. Kasi breast part yun. Sabi mo sa isa kang chicken spaghetti, breast part yung cup B, gano'n. Bakit? Ay, nako. Nandito po sa booth, dalawang pagigiting na teller po ng North Luzon Expressway. Basta sila, okay na yun. Midnight snack daw, sabi dito ni April. Dinner, or perhaps dinner, rice, egg noodles, tulingan while listening to Papa Jack and Chico Loc. Uy, maraming salamat, ha? Hindi na kumain, pwede kaming ulam eh. Kami lang ulam na eh, mukha mo. Maraming salamat po sa lahat ng PUPians na nandito sa booth ngayon. Thank you very much. At sa lahat po ng mga nakauwi na PUPians, mga kaibigan, I will always love being a PUPian. Diba? I think kahapon, mga kaibigan, I had an interview with students from Open University ng PUP. At tinanong nila ako, diba? Papa Jack, ano ang PUP sa'yo? Sabi ko, ex-lover. Diba? Will always be a part of you. Ang corny ko sumagot. Actually, love ko pa rin yan, di ba? Yan, yung mga number 1 sa puso ko, PUP. Lahat ko love ko lahat ng eskwelahan. Lagi ko na-invite sa iba't ibang eskwelahan, mga kaibigan. Pero siyempre, galing akong PUP, di ba? At love ko rin ang FEU. Di ba? Andiyan yung asawa ko eh. Totoo nga, na ang kanilang simbolo ay tama raw. Eh, itong asawa ko sa nunuwag siyang umusok pa yung tenga. Tama raw. Hay. Tsaka siyempre lako. Ayan. Yung anak ko lako. Ay, nako. Sabi ni Engineer Romnico, ano po ang frequency nyo sa sa Ordaneta? Ay, hindi ko alam yung frequency, pero as long as there's love radio in SFM, mga kaibigan, pa Friday, marinig nyo kami pong Pilipinas. Yung mababati po na mamaya-maya ng Baguio. Gabi nagising na ng Friday. Chico, wala pa si Chico. Ano ba yan? Wala pa si Chico Loco. Ang gagawin ko na lang yung mag-invite, mga kaibigan. Ito yung mga lakad ko, ha? And God willing, tomorrow ng gabi po, mga kaibigan, ako po'y magaling na. Pero pupunta po ako. Ako po'y pupunta ng Paddy's Point, EPSA, Bacau. EPSA. Letter Z yan. EPSA. Ayan. EPSA, Bacau, mga kaibigan. Sa bukas ng gabi yan. May gabi na, Sabado na. Tapos sa linggo na kayo, Paddy's Point, Philcoa. Ayan, hello po. Nais kong pasalamatan, mga kaibigan, si Dr. Nina Rodil de Luna of Dental Focus, mga kaibigan. Ninang may session pa ako sa iyo, ha, pero salamat. You know I love you. Ayan. Uy, alam niyo ba, di ko alam kung Teka lang. Nag-tweet yung asawa ko. Ay, tawagan ko ang asawa ko muna bago ako tumuloy. Wait lang, ha. Tanong ko lang. I-date ko lang yung 2 chicks sa buhay mamaya. Hello? Ay, hello? Nagdadrive kaya ako. Ano ba yan? Do not call and drive kaya. Nasapit mo si Klong. Hey, klong-klong? Hindi kayo naririnig. Ano ba yan? Loudspeaker ko. Mamaya tawagan na kita, ha? Taka si klong-klong. Sige. Sabi ko si klong-klong. Oh, wait lang. Tatanong lang ko dyan. Hello? 90.7 Love Radio. Good morning, everyone. And we've got a caller on the other line. Her name is Chloe. And hi, Chloe. Good morning to you. Hello?
Ano ba tong anak ko? Ganito to. Anak! Oo. Gusto ko lang tanungin kung talagang pogi ba yung tatay mo. Ano eh? Ano ba yan? Umuho ka na lang. Mabaya ako dito. Sige na. Ano ba? Salamat. Napilitan ka. Okay, thank you. Sige anak, ingay. See you in a while. Okay. Love you. Love you too. Kinilig ako. Ang dalawang chicks sa buhay. Gaganda. Ay, swerte itong mga to. Nakakasama nila ako. Ang gwapo ko kaya. Ops! May mga mabubusit dyan, di ba? Ang kapal na mukha ng DJ na to. Kung makagwapo sa sarili. Chico? Ayaw na naman magsalita. Nagtampo na naman. Kunyari, wala pa ako dito. Naku, wala ako narinig. Wala pa rin siya dyan. Wala, sabihin nyo, wala nagsangla, naglaba, wala. Nagsanla. May bet ko yan magsanla. Bakit? Hindi kaya ayoko Kaya ng naman eh. ayoko ng Chico, ng gintong alahas. Kasi bang, di ba? Pwedeng isanla. Oo. Ako gusto ko silver eh. Silver. At hindi naman kailayan sa katawan ko. Ang dami, anti-vampire ako eh. Ay, ang vampire ba? Ayaw nila ng Ay, hindi silver? pala vampire. Werewolf pala. Kontra werewolf daw ang mga silvers. Hindi nila ako lalapitan. Talaga? Oo, sabi nila. Kulang na nga ito yung mga silver ko sa katawan. Ano ko ba? Ba't natripan ko lang? Wala lang. Sing-sing ko, 6 to dati, naging 5 na lang. Wow ha? Kainis. Sa 10 daliri, 4 na daliri lang ang wala. Para ka namang manghuhula niya, bro. Feeling ko may kapangyarihan to eh. Kaya ewan ko. May At kapangyarihan. sa Baguio binili yan, di ba? Yung isa. Oo nga, magkakasama naalala tayo ko nun. nung magkakasama tayo. Ano nga ba dito yun? Yung sa Baguio ay... yun nakalagay. Sa e-buys. Naalala ko pa sa e-buys yung binili yan. Basta? Yung nakalagay yata sa hintuturo ko yun. Basta? Yan. Ay, nako. Hello po sa lahat ng mga may singsing na nung una kaya nyo pang paglaruan suot tanggal pero dahil tumaba ka hindi ang hirap nang itanggalin may mga ganyan ang hirap tanggalin. Tapos may mga napapanood ka tutorial kung paano tatanggalin yung gagamit ka ng sinulid. Basta sinulid basta But ganun ang galing-galing. It will still hurt but not that much. Oo, hindi yung para kasing matatanggal yung buto mo pag hinila mo ng todo-todo. Or, lagyan mo ng pampadulas. Pwede naman yun, Kaya makiusap ka sa please, ganun. Please. Oo. Ang sakit kasi pag wala talaga, yung matatanggal. Wala lang, basta hello po sa inyo. Alam na nila yon sa e-buys. E-buys sa Baguio. Silver shop. Hello po sa mga taga Baguio, lalo yung mga malalaking dogs doon, St. Bernard. Nga, no? Ba't sila nandun? Ba't Hello kay Miss Jackie Fariñas na, tsura niyan. sa Baguio, no? At ang mga horse na pink nandun lahat. Horse na pink. Wala, kinukulayan lang nila yung naaawang ako sa horse. Pero maganda po picturean. Okay pa yung horse, Chico, kaysa naman yung di ba? Yung mga sisiw na yellow, pink, green, blue. Blue, ganyan, violet. Di ba? Hindi man lang Doon sila, sila. hindi man lang sila qualified na maging Angry Bird kasi ang Angry Bird ay bird. Di ba angry chicks sila? Ano ba yung bad trip? At least, no? Masaya yan. Hanggang ngayon mayroon pa rin yatang ganyan eh. Meron pa rin sa Bloomington na nadaanan ko last week. Sabi wala nang ganyan. Nakakamiss din yung mga ganyan-ganyan. Oo, di ba? Yan ay panahon ng pagkabata natin. Correct. Ay, Ano bang topic kanina bago natin nagsama-sama ng Chico? Ang top, wala. Kinakausap mo si Klong Klong. Yung anak ko, di ba? Na pinost ko yung picture nila ang dalawa ni Mahal. Hala, ang dami mga binatilyo nag-i-inquire kung ilang taon na yung anak ko. Oo nga. Hoy, tigilan nyo yan, ha? Ako lang ang boyfriend niya ngayon. At sumulat sa akin yung anak ko, Chico, nung isang araw. Ano Ay, nung nakalagay? birthday ko pala. Talaga? Basta mahaba yung sulat niya. Tapos nakalagay doon sa isang part, you will always be my first boyfriend. Basta, mangiyak-ngiyak ako nung binabasa ko. Oh. Thank you for all the the photo shoots, the shoppings, ganyan. Oh. Yung mga bagay na akala ko hindi niya na-appreciate when I do it for her. Nakatanim pala sa kanya and she was thankful about it. And it was, di ba, that alone is more than enough, di ba? Para mawala yung pagod ko sa lahat ng yun. Oh, ganun. Oh. At nakikinig siya ngayon. It's so touching. Yeah, I'm so touched. Saka yung asawa ko na parang anak ko din yan eh. Ang age gap, bad trip, no? You are so touched. Hindi ko talaga makakalimutan Chico nung nasa elevator kami. Naku talaga kung hindi lang mabait ako eh. Bakit? Meron ba namang
kasabay sa elevator, sabi ba naman sa amin tatlo, "Hi, Papa Jack, your daughters?" Sabi sa akin. Tapos itong asawa at anak ko, imbis na ipagtanggol ako dahil asawa ko Tumawa? siya. Tumawa silang dalawa. Busit na busit. Yung anak ko pa sabi pa sa akin, daughter mo daw si tita. Ang tsura niyan. Wala lang. At least baby face. Baby face. Yan, baby tama, baby. Baby face. Wala touch move. Baby face. Wala, nagkakaroon ako ng ganyan. Ay, nako. Si Francis Rubio naman na naka-duty ngayon, yung asawa niya, wala naman. Dalawang mag-asawa na ito, nagtatrabaho ito. Puro comment. Tsura niyo. Oo nga, no? Yung mga palagyan nagko-comment araw-araw, hindi pwedeng wala sila. Ano kaya pinagkakabalan sa buhay niya? Action Honda. Meron kaya? Meron kaya? Dapat Wala. tumato chiko masaya sa trabaho, nakantapay siya, dapat na bigyan natin ng taripa. Meron tayong certain part ng sweldo nila. Ganon. Oo, di ba? No? Ang tawag doon sa amin, tong. Taripa. Taripa. Anong gagawin? Magko-caller pa tayo, alas 2 na. Hindi ko nga alam eh. Gusto kong umuwi na eh. Ang totoo niya, gusto kong umuwi na. Alas 2 na, may nararamdaman akong hindi nakakatuwa. Ano yun? Pero, di ko alam, basta may mga sumasakit. Puso ang sakit ngayon, no? Kasi yung panahon, mainit malamig, no? Hindi ko alam, hindi naman masama pakiramdam ko. May Ako, Chico, di ba? Mahirap ako magkasakit, mga kaibigan. No? Marami kang pwedeng gawin sa bago magkasakit. Mahirap ako, robot ako eh. Ang tagal Oo kong nga. magkasakit, Chico. In 1 year, maswerte na yung isang araw mo, di ba? Kahit sa GM ako magkasakit. wala. Pero lately nagkasakit ako kasi yung panahon eh. Uso nga din talaga yan. Di ba? Tsaka ako, siguro, wala ako. Dati nga hindi ako sakitin ngayon, sakitin na ako. Kasi nga umarte ka na nga. Kasi ka-artehan sa Oo. buhay. Matagal na ako maarte. Di ba? Pag nakapila ka sa Starbucks, may nag-English harap mo, nagagalit ka. Na ano ka ba nila? Kasi, Ako rin naman, Chico, in fairness, naiinis ako. Hindi lang ako nagsasalita. Pero ikaw, Hindi ko talaga mapigilan. nawawalan ka ng gana. Yung pagkain na hindi nabawasan, nagwa-walkout ka talaga. hindi ko mapigilan kasi nga. Ayoko nga lang talaga nga eh. Ako ba? Basta kanila. Pag ito talaga meron talaga ditong sulat talaga, Papa Jack, kilala mo kung sino nagpadala talaga ni... Ingod ko. Ay, si Dambo nakikinig. Good morning! Dambo, pwede kayo manood si Chico Loco sa Showtime. Manood? Tara, nung tayo Showtime. O sige. Tara. Tara, let's watch it. Huwag kang maingay. May sasama sa booth eh. Sabi ng mga bisita, tara. Ba't kaya sasama kayo? Sama kayo, kami lang. Sarap doon, ang lamig-lamig doon. Halos lahat ng studio sa ABS ang lamig-lamig. But I wanna send my love to Papa Billy. Whatever it is, Papa Billy, I love you. A good friend of mine, Chico. Hello. Alam mo yun, ang hirap, di ba? Pa sa ano? Not for anything, mga kaibigan, ha? When you are in front of the camera, you have a very big responsibility. Kaya lang, totoo, Chico, di ba? Once upon a time, naging topic ko na to. Iba na, nakakalimutan ninyo na yung mga ina-idol nyo. Tao rin yung mga yan, uy. Correct. Di ba? Oo, ako ba? hindi yan bathala. Sabi ko na yan eh, maraming, siguro no, dahil sa kahirapan, ang daming, come to think of it, ang daming ding mga kabataan ang gustong mapunta sa limelight, ang gustong sumikat, ang gustong maging artista. Pero hindi nyo ba alam, or sakaling hindi nyo pa alam, Gandang topic yan. na, ang hirap maging sikat. Uy, it comes with di ba? Pros and cons. Hindi, wala itong kung ano man, mahirap, sabihin natin, sige, mahirap maging artista. 'Di ba? Ako pinaglalaban ko 'to. Dahil hindi man sa lahat, pero karamihan kasi sa yung sistema o yung industriya, tingnan naman yung mga tao niyan kumikilos hindi dahil hindi naaayon sa gusto nila. Ang lahat ng kinikilos nila ay dinidikta sa kanila, no? Kailangan mo maging ganito, kailangan ganito lahat ng kilos mo. Ending ikaw pa ba 'yon? 'Di ba? At in effect, bilang tao, masaya ka ba pag yung mga kilos mo hindi ikaw? Dahil pagka kumilos ka ng naaayon sa kagustuhan mo, babatikusin ng mga tao, sabihin, ay naku, bakit ganyan yan? Di ba? Parang hindi ka tao, wala kang negative side, parang, ko ba? Basta, pinaglalaban ko yan. Di ba, ito, Chico, Para bang, halimbawa, may sinabing hindi maganda, pagkatapos nakuhanan ng video or sabihin natin na balita, sabihin ng mga tao, ay ano ba yan, si ganyan ang sama na ugali. Hindi mo na-realize, ikaw ginawa mo yun kahapon. Di ba? May Tama! sinabihan ka ng masama, may nagalit ba sa'yo sa pagmumukha mo? Wala naman. Di ba? Pero ba't pag ginawa yan ng kung sino mang sikat, di ba, na lumalabas sa TV, nagagalit kayo as if hindi mo ginagawa.
Tsura niya. Saka Chico, ito ba, no? Ito, malaking katotohanan to. Pag, di ba, sa radyo ka, TV ka, lumabas ka sa ilang episodes ng kung anumang show yan, akala ninyo, hindi kami inaabutan ng disconnection ng Meralco? Na ang dami-dami naming pera? Di ba? Akala, ano? Diba? Diba? Oo. Kailan nga lang, nangutang ako kay Rico ng 500, buti na bayaran ko na. Diba? Totoo to, nangutang ako 500, wala akong pera eh. Oo, hindi po kami, well, mga kaibigan, iba yung kitaan sa ganito. Pero may mga pagkakataon na nasagad din kami, di ba? Tama. Parang nasa kabilang bahay pa ako, Chico. Kailan na kasi lumipat ako, di ba? Mga few months ago. Mga twice ako naputulan ng kuryente ro. Diba ano? Ang hirap ngayon na, kaya check ko nga lang, inaabang ko kung may sweldo na, wala pa rin. Wala pa sweldo. Wala pa rin, naabangan ko talaga siya. We work hard, mga kaibigan, di ba? Kaya hindi na nare-realize na marami yan na tao rin yung mga ano. Tsaka may mga pagkakataon kung makapangasar ka. Iba, ito, scandal, di ba? Ito na naman tayo kasi. Kasi binibidyo pa. Pero di ba, regardless of anything, di ba? May mga pagkakataon na kung makapag-comment yung, ganito, ganyan. Pero once upon a time, napatawa naman kayo ng tao. Di ba? Once upon a time, mga kaibigan, na-inform naman kayo ng tao. Diba? Pero makapag-comment ka, alam mo, wala nag-ambag sa'yo yung tao yan. Diba? Kaya yan sikat, kasi pinanood mo yan once upon a time. Diba, no? Tapos makapag-comment. Hindi natin magkatanggol, diba? Pero at least, kahit paano, diba? Yung Chico, malagay sila sa ganong sitwasyon na hindi laging positive, that alone is more than enough for them to suffer. Correct. Yung mga pa niya, kalamok sino magagaling. Oo, no? Tapos, kung maka-comment, no? Daming ganyan, maka-comment lang. Akala mo naman may laman yung sinasabi. Mang naman. Oh. Sabi ni Daryl dito nila, no? Sabi niya, may cut salon na patulan ng kuryente. Yung cut salon, hindi ko pag-aari yun. Sa misis ko yun. Sa bahay ako nakatoka. Yun. Kasi lalaki ako. Ako dapat na naghahanap buhay. Bawal magpahinga. Bawal magkasakit. Tama! Magpatatag, mag-revicon. Ano ba yan? In-endorse ko ito ng nakaraang buwan. Correct. Wala lang, naisip ko lang. Ay, nako. Teka lang, si Dambo nag-text. Mahirap kasi pag public figure walang privacy. Well, kasama sa obligasyon yan. Ako man, Chico, we are public, Di rin, ano? to some degree, we are public properties. Pero may mga To some degree, pero to some yun degree, but not all the way. Ako, I do not consider myself as a public figure, excuse me. You are a good figure, Chico. Look at your figure. The body Yes. that only the mother could love. Correct. Diba? O, kung nag-correct ka, ha? Correct. And I don't care. Sa maraming bagay, I really don't care. Kaya, di ba? At good for you, Chico. Minahal ka ng buong Pilipinas, Chico, na as it is. Harsh talaga ako. Hindi talaga ako mabait at hindi ako nagpapanggap na mabait. Kaya huwag kayo makulit. But na lang may iba kang side ng pagkatao, no? Not Oo nga. sa kapitan. Yun yung mabait mong pagkatao, eh. Pero yung ako mismo, hindi po talaga. Yeah. Buti hindi ka iniihiyan sa bibig ni Lola Kiaraps. Buti nga eh. Mababait naman sila. Siguro alam nila pag wala ako, wala din sila. Lagi kami magkakasama sa lahat ng oras. Ganun yon. Walang iwanan. Sabi nga ni Maya, ano yun? Kapit, basta. Kapit kamay. Hello kay All JM gone Enrile together. ng Villasis Pangasinan. Nagko-comment dito. Good morning. Good morning. Another caller or letter? I'd like another caller. Sige, go. Go for the gold. Habang kumukuha si Richard. Kapit bisig daw. O nga, kapit bisig. Habang kumukuha si Richard. Kapit! Bisig! Kapit bisig. Ano to? Anong gusto mong caller? Babae, lalaki? Puro tayo lalaking caller yan, Chico. Kahit ano. Ang gusto ko ay mapayapang bansa. Parang yung sinabi, parang yung nagtanong ng si ating nagtanong doon sa may sa may palengke. Sir, ano pong hanap niyo? Sabi ko, kapayapaan at pagkakaisa. Sa seryosong tono Sir, ano pong hanap nila? Kapayapaan at pagkakaisa. Meron ka? Sabi niya, ay, wala po eh. Tapos, seryoso, alam mo yung poker face, tapos lumabas ako nung hall na yon. Tapos siguro pinag-uusapan nila ako paglabas ko, ang weirdo naman ng tao. Kasi ang creepy na, tuminto sila eh. Alam mo,
sorry isa to sa mga kasamaan ko ng ugali. Piko na ako sa mga ganyan. Yung hindi ako pumunta dito at para wala lang, hindi ko alam kung anong bibilihin ko, no? Kung gusto kong bumili yan dyan sa tinitinda mo, bibili ako, wag mo akong kukulitin. Sir, ito. Di ba? Kahit halimbawa sa department store, bibili sana ako medyas. Pagkatapos, pupunta ako doon sa may department, doon sa lugar na kung sa may mga medyas. Siguro mga 30 to sila, nginungod-good yung medyas sa mukha ko. Sir, ito po, maganda, ganyan. Alam mo, tumayo ako, tinignan ko lang silang lahat. Tapos umalis na ako. Kaya sakit mo tumingin. Ang talas ko tumingin. Diba? Enough na sa akin yung Mukha mo sasay eh. naparamdam kong kayong mga kumag kayong lahat. Di, meron Alam ko kung anong bibilihin ko. Wag niyo akong dudula ng mga medyas. Siko, may mga nakakatuwa, may mga okay, may mga sobra talaga. Diba ang OA talaga nila. So, tinignan ko, alam nilang na bad trip talaga ako. Tapos umalis ako. Wala akong sinabi, gawain ko yan eh. Yung hindi nagsasalita. Kasi, pag nagsalita ako, hindi mo magugustuhan. So, mananahimik na lang ako, diba? Titingin na lang ako ng hindi mo Chico, madalas ako niyan sa perfume department section. Yung Kulit kasi. Yung perfume department, Chico. Walang ibang ginawa, di ba? Yung daming I-sprayan inaabot ka. sa'yo, di ba? Sir. Yung hindi mo na ma-enjoy yung paglibot sa area na yun. Kasi wala Oo nga. silang ibang kulitin ka. Pero I understand trabaho nila yon. Pero may mga Oo. pagkakataon na it crosses, di ba? You wanna go out, shop, and just be yourself. Pero Correct. kukulitin ka nila. Oo nga. Ewan ko lang naman talaga. Sabi ni, Obo ako. nakakatakot daw pala ako maka-encounter sa public places. Opo, totoo po yan. Kapag makulit ka. Pag hindi ka makulit, sakto lang. Sabi dito, dinuduldul yung medyas, baka mukha kang pa. Oo nga, no? Excuse me. Misa amoy, hindi ako amoy pa. Tsura niyo. Tsura kayo? Ano ako? Mukhang pa. Mukhang luya, ganun. Kulit nyo, Uy, may caller tayo si Kylie. Ang galing naman dito, may nakahula kung saan ako. Oo, doon nga. Ay, anyway. Sina? Kylie! Hi, Kylie Minogue. Hello po. Hi, Kylie. Hi. Hi, how are you, Kylie? I'm fine. Ooh, why is that? Bakit? Ayaw niyo po? Oy, hindi Tinatanong ko nga lang, ano bang dahilan ng iyong pagiging... Masaya ka ba ngayon? Hindi ko po wala. Bakit? Nalilito eh. Ayan, ang puso ko ay... Ano ba yun? Nalilito. Ang puso ko ay nalilito. Parang Naliligaw kailan yun, di na... ba? Ay, naliligaw. Sorry. Ay, oo nga, no. Naliligaw pala. Sorry naman. Ilan taon ka na, Kylie? 27. 27. Magsa-28 na. Magulat ako magsi-16 ka kasi... But, Pagkasunod yun. talaga. Kailan ba? Kailan ang birthday mo? Sa 18. September 18? Uy, advance. Happy birthday! Thank you. Ano ang plano? Hindi ko alam. Bakit? Hindi ko alam eh. Ganun? Opo. Bakit? Hindi ko alam kung Ayaw mo mag-under. Ayaw mo mag-party? Like, party! Party talaga. O kaya, tamang handa lang, no, with your family and friends, siguro? Hindi ko alam kasi, mag-give birth ako sa December. So, kailangan ng money. Mag-ano ka? Sorry? Mga nganak. Manganganak ka na. Uy. Oo nga. December yan ina-expect na lalabas. Yes. Paano kung bukas lumabas na siya? Huwag naman. Bukas. Ang layo. Agad-agad. Di ba minsan hindi yan sakto, no? Pag halimbawa sinabing, December, minsan mas maaga, no? Minsan, Minsan overdue. Oh, okay. Sige. Ba't po ikaw napatawag po? Manghihingi lang ng advice. Ay. Sige po, may natitira pa pong konti po eh. Sige po, kwentahan. Sana nga. Akala ko hindi na kita tatanggap ng caller eh. Hindi kasi alam namin ikaw ang tatawag, kaya... Ika! Mm. Kailan kabuanan daw? Kailan ang December?
Gawang Valentine's. Ay, hindi po. Di ba? Ganun yun. Oo nga, no? Pinilang ko daw talaga sa daliri ko. Bilang mo. Sumaiki mo. Sa Valentine's, hindi Mga kaya. around that time. Mga ganon. Lapit-lapit doon, ganon. Yan yung mga araw ng mga poo. So, puso. Puso. Yan. Pero, what is love po? Sa love. Painful. Love is painful. Sa bagay, oo nga naman. Love is painful. Ano? Correct. Sige po. Ano po bang atin ngayon? Kwentuhan niyo po kami. Kasi ganito po yun. Meron akong, boyfriend. Wala pa. Ay, sorry. Ito naman, Chico. Sorry na, sorry napakaba na. ako. Sorry na. Wala na nga yung kaba ko eh. Usang mo wala yung taba namin, yung kaba. Okay lang. May radyong bukas. Mayroon po, naka-headset ako. Patayin niyo po yung headset niyo po. Ay, teka lang po. Kylie, Okay na ba? may kamot ka na? Mayroon, syempre. Bakit? May kati ka ba? Ayun. Ang taka ng tanong ko, sorry. Huwag mo na tanongin yung kamot kasi napapasagot ako dyan eh. Ako ang hindi nanganak, meron eh. Siya pa kaya nagdalang tao. Sabi. Ganun talaga. Kakainis to eh. Hindi na i-open yan. Ibang topic naman. Buhangin naman, buhangin. May buhangin kasi. Kylie, Po, unang baby mo to? pangatlo po. Okay. Pangatlong katangahan. Pangatlong tatay? Katangahan. Pangatlong tatay. Hindi po, isa lang. Okay. Bakit katangahan, di ba? Ba't katangahan? Kasi ganito po yun. Sabi na kasing huwag i-ano sa loob. Sabi ng... Meron po akong boyfriend. Ngayon po, siya po yung tatay ng mga anak ko. Tapos po, nung 5 years namin pagkasama, hindi pa po kami nagkakabibi. After po ng 5 years, nagkabibi po kami. Pero, hindi ko po alam pala na buntis ako nun. Nakipag-awalay po ako sa kanya. And then, after 3 months, nalaman ko pong pregi ako. So, sinabi ko po sa kanyang pregnant ako. Tapos po, hindi naman po siya nagdalawang isip na panindigan ako kasi syempre, nag-break kami, tapos malalaman niyang buntis ako. Tinanggap niya pa rin po ako. Then, ngayon, okay naman siya, sumusuporta naman siya, ganyan. Pero, nung dumating nung December 2009, minsan na lang po siya magpakita. Kasi 2 months na lang kasi manganganak na naman ako. Manganganak po ako. Tapos after po nung January, hindi na po talaga siya nagpakita. Pero minsan tumatawag siya, nagte-text. Tapos nagalit na po yung family ko sa kanya. Kasi syempre, hindi na nga po siya nagpapakita. Tapos hindi pa siya nagte-text. Or parang nawala na lang po siya ng bigla. Tapos after February, nanganak po ako. Nung February, nanganak po ako sa panganay ko. Hindi. Nung nanganak po ako, wala po siya. Tapos po, yung time na yun, parang gusto ko siyang makita, pero ayaw nung family ko. Tapos po, hindi pa po ba kayo? Apo. Tapos po, nung yung midwife po, sabi po sa akin, kung ano raw po yung magiging surname ng baby ko. So, yung family ko po, tutol po dun sa surname na ibibigay ko. Kasi gusto ko po sana maging surname siya nung yung boyfriend ko po. Pero ayaw naman po nung
family ko. So, sinunod ko po yung yung family ko kasi sila naman po yung nagbayad tsaka yung bumabay sa akin nung nanganganak ako. Then, after 1 month, 2 months, narinig ko na na may babae siya. Saan po narinig? May babae po siya. Saan nga po narinig? Ha? Sana po, kasi yung isang relative ko po, kapitbahay po nila, na sinasabi na, uy, si ganito, may girlfriend, ganyan. So, syempre, yung family ko dito, sila ate, nagagalit. O sabi niya, paano kung naging apelyido pala niya yan? Magsisisi ka kasi ganyan nga yung ginawa. Then, yun, syempre masakit, di ba? Kasi po, ini-expect ko na pag nalaman niya, magiging okay na yung lahat. Kumbaga magbabago siya. Yung, parang magkasama po kami kasi bago po kasi yun, mag-boyfriend pa lang po kami. Marami na po siyang plano. Kumbaga, pag nagkaanak kami, magtatrabaho siya, bubukod kami, ganyan. Kaya nung nabuntis ako, sinabi ko agad sa kanya, hindi ako nagdalawang isip. Tapos po, nung nalaman ko po nga pong may girlfriend siya, hindi na po ako nag-expect. Kaya lang po nung December 2010, nagkita po kami ulit. Tapos, May nangyari ulit? hindi pa po. Nakipagbaligan po siya. Pumayag naman po ako. Siyempre, para rin po naman po dun sa bata. Sabi niya, magbabago na raw siya. Maghahanap siya ng trabaho. Pinagbigyan ko naman po siya. Tapos, nagtrabaho naman po siya. Kaya lang, hindi po siya tumagal. Tapos po, laging pag nagtatrabaho siya, hindi siya tumatagal. Hanggang sa, tumira kami sa bahay niya. Question. Ate, nakipagbalikan ka sa kanya, ate, ano sabi ng magulang mo? Di ko po syempre nagalit. Kasi syempre po, pagkatapos lang po ng ginawa noon, parang ganun na lang kadali, parang ganun. Tapos, ayun. Pero, kahit nagalit sila, tinanggap pa rin naman nila yung asawa ko, yung tatay ng anak ko. Then, nag-decide siya na, na tumira kami sa bahay nila. Ganun. Kaya lang hindi naman kami okay ng nanay niya kasi medyo masungit, ganyan. Tsaka, alam mo na, pag alam niyo na po yung galing ng mga, tawag dito, mother-in-law, ganun. Tapos po, wala rin nangyari. Hindi natupad yung pangako niya na bubukod kami, na magtatrabaho siya ng maayos or magtatrabaho siya ng pangmatagalan. Tapos, ito na naman. Nadagdagan, pangalawa. Yun nga. Wala na naman siyang ginawa. Hanggang sa, dumating yung time na, binigay ko sa kuya yung baby ko. Kasi, wala kasi kaming ipon nung time na yun. Kahit ang hirap, binigay ko sa kuya ko yung baby ko. Alin? Yung pangalawa. Gaano kalaki yung baby binigay mo sa kuya mo? New birth pa lang siya. Kasi nasa tiyan ko pa lang siya.
pinano na niya na kanila na lang daw yung baby para maging okay yung buhay, gano'n. Tapos, nainis ako kasi hindi man lang pumalag yung asawa ko. Hindi man lang siya gumawa ng paraan. Pero sa isip niya parang, sana hindi na lang ganyan. Sinasabi sa akin ganun. Pero, para sa kung talagang ayaw niya, gagawa siya ng paraan para makuha yung baby namin. Tapos, yung dumating yung time na parang nakakasawa na paulit-ulit na lang. And during these times, ano pa kayo magkasama kayo sa isang bahay? Nung nag 1 year yung baby ko, yung first baby ko, doon kami nagsimulang magplano magsama. Pero hindi kami bukod sa side ng mama niya, ng family niya. Okay. Kasi hindi siya pwede dito sa bahay namin kasi against din kasi yung family ko sa kanya. And he did not even do anything to at least ate he'll be okay with your family? Gumawa naman po ako ng paraan. Siya, hindi ikaw. Ay, siya? Nung una, gumagawa naman po siya ng paraan. Nung una, okay naman po siya eh. Kaya lang nung time lang talaga na nung nanganak ko sa first baby ko, doon na talaga nagalit pamilya ko. Kasi nga, nung oras na nanganganak ko, lagi siyang wala. Laging hindi siya nandyan. So, Kylie? sabi niya, sige, punta ako dyan. Kylie. Po, Are you okay? medyo okay naman po. Because you sound as if you're catching your breath. Hindi, okay lang po. Kasi Gusto mo bigat lang po dextrose? kasi talaga. Ha? Medyo mabigat lang. Masikip sa dibdib? Medyo, kasi... Huwag kami bra mo. Hindi sakto lang to, papadyakin ako ba? Tas yun, tumating time na nagsawa ako. Gusto ko nang makipag-iwalay sa kanya. Nagtrabaho po ako noon sa isang factory. Then, nagka-boyfriend ako, ganyan. Tapos sabi ko, nalaman niya. Sabi niya, bakit daw ako nagluloko, ganyan. Sabi ko, syempre, sa kalagayan kong to, sa palagay mo, hindi ako magluloko. Syempre, kailangan ko rin naman ng taong magmamahal sa akin. Totoo, gagabay sa akin, tsaka magmamahal sa anak ko. Tapos, yung family ko naman, supportado naman sa akin. Kaya lang, siyempre, kung malalaman nila na ibang lalaki lang, tapos ibang lalaki lang, parang mas gusto na lang nila yung asawa ko ngayon. Kaysa naman magloko ka, ganyan. Kaka na lang, parang ganun. Parang sinasabi nila na gusto mo yan eh. Hindi, pagtiisan mo, ganun. So, tapos yun, dumating yung time na lumalaki na yung pangalawa namin. Nasa kuya ko nga. Siyempre mahirap kasi, imbes na ikaw yung tinatawag niya na mama. Iba, yung hipag mo yung tinatawag niya. Siyempre parang masakit-sakit na ayaw mo naman mangyari yun, pero nangyari. Tapos itong nakaraan, nagka-boyfriend na ako ulit. Jack. Kasi nga gusto ko na lang siyang hiwalayan. Kasi ayaw niya talaga makipag-hiwalay sa akin. Okay, hold on. I'm getting it wrong. The only reason ba't ka nag-boyfriend kasi ayaw niya makipag-hiwalay sa'yo. Opo, tsaka opo. Not because mahal mo yung boyfriend mo. Maka-move on. Sagutin mo yung tanong ko, ano ba yung totoo? Nag-boyfriend ka para maghiwalay kayo o
dahil gusto mo rin yung lalaki? Pareho po. No, merong isang ano dyan, totoo at sumunod lang yung isa. Gusto ko pa talagang maghiwalay kami. So ginamit mo lang yung lalaki. Hindi. Parang ganun po. Pero, parang hindi. Kasi, minahal ko naman po siya eh. Tsaka, lahat naman po ng nangyari sa akin, sinabi ko naman po dun sa guy. Okay, tuloy mo na. Yun nga po. Tapos, ito nga po, nagka-boyfriend po ako ulit. Hindi. Ano ko naman po siya, nakalala ko naman po sa text. Sa Facebook. Magka-group. Sa isang group nun. Tapos, ayun po, nagka-text kami, ganyan. Nung una, alam niya, hiwalay po ako sa asawa ko. Then, yung isa ang alam niya, isa lang yung baby ko. Hindi, bukod po dun sa pangalawa na nasa kuya ko. Tapos yun, inopen naman niya po ako sa family niya. Pinakalala niya po ako sa family niya. Inopen niya rin po sa akin yung life niya. Kaya lang papasyak. Tapos nasaktan ko kayo siya. Kasi hindi ko siya napaglaban. Kahit na lagi siya nandyan para sa akin. Niaway na yung kuya ko para lang maging okay kami. Kasi kinukwento ko sa kanya yun nga, yung tatay ng mga anak ko, ganyan. Kunong klaseng tatay, ganyan. Kasi sabi ko nga kay kuya, sana naman supportahan niya ako na maghiwalay kami. Kasi ayoko naman na buhay, ganito na lang kami. Yung anak ko, maasa na lang sa wala. Na lagi na lang niya pinapangakuha na magbabago siya, na magtatrabaho siya. Pero ngayon, Papa Jack, 10 years na kami. Pero wala pa rin siya ginagawa. So ang bottom line, nagbalikan kayo. Opo, kasi ayaw ng kuya ko na hiwalayan ko siya. Nihiwalayan ko siya, nagagalit siya sa akin. Can you stop, ate, wait lang. Can you stop making an alibi here? Wag mong paniwalain kami at ang sarili mo na nagbalikan kayo dahil gusto ng kuya mo. Kasi given sa kwento mo, there's only one thing na sure ako. Alam mo kung ano yun? Ano po? Matigas ulo mo. Parang diba? ganun nga. Hindi parang ganun. Ganun talaga. I don't need to know your story para, di ba, to tell you matigas ang ulo mo. And don't believe and don't even try to make us, convince us to believe, di ba, na kuya mo ang dahilan ba't ka nagbalikan. Stop pointing fingers to other people. Okay po. Di ba? Take responsibility sa iyong sariling actions. Kung nagbalikan kayo, ate, so be it. Wag mo nang ituro pa sa kuya mo. Hindi kasi, Jack, yung kuya ko, tsaka yung ate ko, yung bayaw ko, support naman sa akin na... Ate, kung wala namang issue doon, ang akin lang, ate, it just didn't sound right, it did not sit well sa akin, na kuya mo ang dahilan, ba't ka nagbalikan? Diba? Kasi kung talagang... talagang- kami totaling naghiwalay. Kasi- Ayaw niya nang talagang makipaghiwalay. Diba, ate, kasi kung talagang ayaw mo sa kanya, kahit anong sabihin ng ibang tao sa'yo, ayaw mo sa kanya, ayaw mo. Nagbalikan kayo kasi gusto mo rin. That's the only point I have. But what's your question, ate? Ano pong gagawin ko? Kung manatili pa ba ako sa kanya? Kung pagpapatuloy ko pa ba yung relasyon namin o bubuhayin ko na lang po yung dalawang anak ko na nasa akin? Kasi ang hirap kung pangahawaan ko pa yung mga salita niya. Asan siya ngayon? Asan siya ngayon? Pa? Asan siya ngayon? Sa bahay nila. Okay. So you don't live under the same roof? Hindi po. Okay. Since when? Ano po, kailan ba?
Ano po, February. Bakit? Nag-away kasi kami. Eh, doon ka nabuntis eh. Oo nga po. Hindi, dito ako nabuntis sa bahay namin. Ah, diyan, anong part ng bahay nyo? Kusina po, kusina. Hindi. O di hindi. Kailangan talaga sagutin. Optional lang po, optional. Sa sala. Sala. Sinagot din. Akala ko hindi nasagot. Ay, nako. Chika, Yep. basically si Kylie tumawag sa atin, di ba? And she wants us to decide on her faith. That's exactly it. Tutuloy ba ako? Hindi. Go for the gold. Ganito ano, Kylie, Po. nakaplastikan ako, di ba? Doon sa pinupunto mo na kuya mo ang dahilan, ganito. Ano. Hindi ibang tao ang dahilan kung bakit naging 3 ang anak ninyo. Opo. Dahil wala naman sila nung ginagawa nyo yan, di ba? Opo. I just don't like the idea kasi Chico nanay na tinuturo mo ibang tao, kuya ko po kasi ganito po kasi ganyan. It's just very stupid. But that's not the point. The point is, there's a reason bakit naging 3 yan. There's a reason why after having another boy or another boyfriend or another guy in your life, di ba? One day you woke up, ate, and you got back together. There's a reason. You must love this guy. Tama mali. Tama. But when it comes to love, Chico, especially when having a family, it does not end, di ba, doon sa idea na mahal mo lang siya and that's it. Tama? But I don't want to discount the fact na 3 na yan natin. Question is, Kylie, with all and with everything is done wrong sa iyo, why ask this time kung tutuloy ka pa o hindi na kabuuan naman sa December? Are you making sense? Are you in the position to even ask the question? And if, in case, toyoin kami ni Chico, sabi na, hiwalayan mo na yan, will you do it? I don't think so. 3 yan, plastic ka pa din. Kasi parang At di mga anak sa December. Di ba? If he promised you something right now, di ba? Ano mo sarili mo? Are you in the position to even question that? Do you have any choice? wala po. See? That's the point. You are not in the position to ask the question. The question is irrelevant sa iyo. Paano po kung wala na naman siyang gawin? Ha? Paano po kung wala na naman po siyang gawin? Paano kung meron? I think it's worth a try. Malinaw, hindi siya maaasahan, tama? Opo. Eh, ba't ka pabuntis? Eh, nandyan na yan eh. Di, sige na. Baka may gawin siya, baka. Kasi malandi ka. Nagkapabad ka na pa sa lalaking ala naman kaya panagot sa'yo. Landi agad. Ate ko, sana kung once, nabuntis ka niya. Okay. Baka nga, nakalimot, twice nabuntis ka niya. Di ba to the point na yung anak mo, pinagkatiwala mo sa kuya mo. Ayaw kong gamitin yung word na binigay. Pinagkatiwala mo sa kuya mo, tama? Opo. Hindi ka pa natuto? Third time na buntis ka ulit. And now you're asking the question, tutuloy ba ako o hindi? Are you in the position to ask the question? You are not. Ate, you do not have the privilege to even ask the question. You do not deserve the answer. Andiyan ka na eh. Anong gagawin mo dito? Tuloy mo. Ayan ka na eh. Kahit na hindi po ko siya na kahit na wala po pinangahawakan na Ate, it's worth the try. It is worth the try, ate. Diba? Malinaw na, wala na patunayan sa yan, Kylie. Wala na patunayan, period. Wala na patunayan. Gago yan eh. 3 anak, di ba? Walang matinong plano sa inyo. Gago yan, ate. Pakisabi sa kanya, tarantado siya. Pinapasabi ko. Di ba? opo. But you would need, sorry for the term ha, you would need every help that you can get.
I'm not trying to refer to him as help kasi obligasyon niya yan. Opo. Pero parang ganun ang dating eh, tulong na lang binibigay niya, pero siya tatay, di ba? Opo. But di ba? Everyone who can put their hands, di ba, on deck ate and help you out is actually a welcome help. You are not in the position to act that way right now. Do it for your for your children. So, ibig sabihin, Papa, tsaka hihintayin ko pa rin siya kung may gagawin siya, wala. That's not the point. You are not getting the point, Kylie. That's not my point. The point is, manganganak ka, di ba? Opo. This is not the time for you to be uber emotional. This is not your time. Di ba? This is not the time, di ba? Naunahin mo yung common, di ba, yung emotion mo, common sense muna, te. Sentido common muna tayo. Pwede ba yon? Kasi imagine mo, manganganak ka. Diba, gago yan. Wala nang maasahan sa hinayupak na yan eh. O what if may maasahan kahit konti lang? You would need that. Tsaka na, Marty, wag na isaayos mo yung panganganak mo. Tsaka ka magtanong. But this time, I'm only after the welfare of the kid. Of the baby. Si ate kasi sabi niya, kaya anong plano niyo? Ano yan, ipapaubaya niyo na naman. Wala akong maisagot. Yung mga ganyan lalaki, Chico, puro pangako. Nakakapiste yung mga yan. Hindi ko maintindihan bakit mga babae naniniwala. Tanga din. Yun lang. Yun lang kasi. May mga naniniwala. Hindi naman ako, for sure sa una pa lang or sa pangalawang beses pa lang, alam mo na eh. Alam mo na kung anong kategorya niyan. Alam mo na alang patutunguhan yan eh. Ang tanong ba't may pangatlo pa kasi? Hindi nung wala pa naman kami baby pap, Kuya Chico. Tino naman siya, okay naman siya. Ate, that part of your statement is irrelevant. Hindi mo na pwedeng banggitin ngayon yan kasi that was before. 3 na anak nyo ngayon. Magkatatlo na yan. Ang sinasabi ko sa ate dito, pwedeng totoo, pwedeng hindi, pwedeng may maaasahan ka sa kanya, pwedeng wala. Tama? Opo. Pero hindi ito yung panahon na nagtatanong ka niyan. Kasi kung sakali may meron siyang kayang iambag, nakakainis na term, si obligasyon to, diba? Ambag It's talaga a siya. welcome help for the baby. Kasi nakakaya sa kuya mo. Gago yan eh. Minsan nakukulitan siya sa akin kasi lagi ko sinasabi na wala ka pang trabaho. 3 months na lang, lalabas na yung baby natin. Lagi sabing, maghintay ka lang. Malapit na Nakukultan yan. pa siya? Sabi niya po, lagi niya po sinasabi sa akin na maghintay na lang po. Maghintay po ako. At teka din, nakukultan siya? Pa? Nakukultan siya sa'yo? Opo. Kasi sinasabi ko sa kanya, 3 months na lang, makakapag-ipon pa ba tayo nito? Kasi lalabas sa si baby. Lagi siya sabi na, relax ka lang, maghintay ka lang. I Nagkakatrabaho cannot rin doon. digest Po. and I cannot comprehend kung bakit ka nabola nito at sorry po, nabuntis ng 3 beses. Hindi ka makuha eh. Someone who's never showed you, ate, the good meaning of being a partner, nabuntis ka ng 3 beses. Ganito Kylie, Po. manganak ka, kung may tutulong siya, salamat sa pagmumukha niya. Kung wala, ate, mag-thank you ka sa kapatid mo, tsaka sa nanay mo, tsaka sa kuya mo, di ba? Opo. Tawag ka sa amin, ha? Opo. O, kasi ate, ngayon, ate, this is not the time for you to make any drastic decision. This is not the perfect time for you para mag-decide whether not or to go on a life with him. Huwag mo unahin to ngayon. Unahin pa ang anak mo. Di ba, your welfare ng bata. Si
Papa Jack, parang nahiya na rin kasi ako kila ate. Di ba? Oo. So, unahin mo yung welfare ng bata. Apo. Okay? Apo. Ganito. Ngayon, Kylie, let's try to na make a good pic, no? Get a good picture out of this kasi ayoko naman na napaka-hypothetical ng mga pinagsasabi namin dito, ha? Apo. Ngayon, dahil 3 months na lang mga anak na question, sino ang nakatakang gumastos sa ospital? Ate ko po. Okay. I'm going to ask you a very big and weird favor. Ano man ang tinanong mo sa akin, okay? Apo. Tanong mo sa ate mo, anong sagot niya sundin mo? Kasi buti pa siya may natutulong eh. Yung gagong tatay ng mga anak. Pakisabi nga sa kanya, demonyo siya. Papuntay mo nga sa sampaling ko yan. Pagtulungan namin, Chico, di ba, na maranasan nila. Itong mga tarantadong to, mambubuntis kayo, hinayupak kayo. Di ba, tatakbo kayo. Wala kayo palang kayang ibuhay sa mga magiging anak ninyo. Ang daming ganyan lalaki, ha? Mga tarantado po kayo. Sa lahat ng lalaki na makbo sa pagiging tatay, gago kayo. And read my lips, hayop po kayo. Diba? Sa lahat ng babae, mga kaibigan, na alam na lolokohin sila, nagpahubad ng panty, malandi ka po. I don't get this. 3 times, Kylie. Tanong mo ate mo, ate anong gagawin ko? Pag sinabi ng ate mong, huwag kang humingi ng kahit anong tulong sa hayop na yan, huwag kang humingi ng tulong. Bumupunta po kayo siya dito sa bahay. Puntahin mo rito. Kahit na Diba, i-disgrade hindi ko na yung siya mukha niya. pinapansin ng ate ko, nandito pa rin siya. Kasi yung panganay ko nasa kanya kasi. Siya po yung nagkasikaso. Nag-atid sa school. Yan po, siya po nag-aalaga. Tatlo na yan ate, paano niya kayo lunukin? Diba, yung katotohanan na ang bumubuhay sa 2 at magiging 3 anak niya ay ibang tao. Anong pagkalalaki meron ka, Brad? Sa lahat ng lalaki nakahantabay sa atin na duwag sa obligasyon nila, gago ka po. And I mean that from the heart. Lahat ng babaeng tanga, hello. Ate, kasabi mo yung ate mo, ha? Opo. At pag sinabi ng ate mo, oy, Kylie, naiirita ako sa mukha na inayupak na tatay ng anak mo, huwag mapuntahin dyan. Hindi na nga po niya pinapansin. Ate, ikaw magsabi sa kanya, huwag pumunta. Makasama ka din. Sinasabi ko naman po, pero lagi po siyang nandyan. Di ba? Ayoko ng mga dahilan, Chico, na hindi ka makapag-antay, 3 buwan na lang. Anong but na lang, Chico, hindi tayo naging anay, no? Yung everyday pwede kang manganak. Kasi wala kang time para mag-prepare. You've got 9 months to prepare. Diba? Pero ngayon, Chico, 3 months more to go. Ate ni Kylie ang nakatoka. Bilang lalaki, diba? Alam mong pangatlo ito. Na hindi mo na pangatawanan na maayos yung unang 2. Anong klaseng pagkatao meron ka? Wala. Hayop yan. Ikaw tatanga-tanga ka. Call me. Kylie, galit ako. I'm your friend, alright? Opo. I'm your friend. Opo. And you're 27. Opo. I know your kids, ate, especially the 3rd one, is a gift. Alright? Opo. But you've spent, ate, the most, supposed to be most meaningful part or years of your life trying to fix a problem. At the end of the day, ikaw din ang gumawa. It's just a waste of time. It's actually a waste of your youth. Tama, mali? Tama po. You could have achieved a lot of things. Imagine that if your kuya, your ate can support you sa pagkakaroon mo ng 3 ng anak dahil gago ang tatay ng mga anak mo. Diba, imagine mo ate kung paano ka nila kayang nasuportahan. Diba, kung hindi yan ang gusto mong marating sa buhay. I can only imagine. But, on the other hand, ate, blessing ang pagiging nanay. Alright? Opo. So, kaibigan mo kami ni Chico, nagagalit ako ate kasi parang hindi ka nagigising. Tonight, you are not in the position ate to, di ba, to ask those questions. Pero dahil naghahanap ka ng sagot mula sa amin, tanungin mo yung ate mo. Ate, anong decision mo? Kasi ikaw sagot mo nga na, panganak ko eh.
Kung ayaw mo nandito yung ano, ikaw magsabi sa akin, naiupak na yan. Wag ka pumunta rito, nahirata ate ko sa'yo. Nung time po kasi nag-iwalay kami, sinabihan na rin po siya noon na... Ate, kaya nga, ikaw magsabi sa kanya. Yun na yung regalo mo sa ate mo. Ikaw na... Sinabi ko na rin po sa kanya yun. Ate, Yung yun sa na. tatay ng anak ko, wala rin po talaga. Diba? Wala rin, tarang hindi siya, hindi siya nakikinig. Makapal Kung ano mo yung ka. gusto niyang gawin, yun yung ginagawa niya. Makapal mo ka. Baka kasi feeling niya, yung presensya niya ay enough na para kahit wala siyang ginagawa, nagpapakita siya Sungal-ngaling ko dyan. yan ng ano, chika, panlinis ng toilet bowl eh. Sige nga, please. Yung kuya, yung Ba? bayo ko, tsaka ate ko, galit sa kanya. Eh, sinong hindi magagalit? Ayaw siya papuntahin dito, hindi siya pinapansin. Pero yung kuya ko, lagi siyang ni-entertain. Kaya malakas yung loob niya pumunta dito. Kylie, Po. I don't know how you are going to do it. But do it, make it happen. For your ate. Kung sinabi ng ate mo, ayaw ko makita yung mukha ng hayop na yan dito, do something. Opo. Do something. Diba? Opo. Make it happen for your ate. May karapatan yung ate mo kasi Kylie, Po. she is going to shoulder the part na supposed to be dapat yung tatay ng anak mo ang gagawa. Opo. Ano ang first name ng hayop na tatay ng mga anak mo? Initial na lang po, pwede. I want the first name. And I mean it. Marlon po. Marlon. Taga saan si Marlon? Tagig. Tagig. Alright. I know the closest people kay Marlon might know kung ang Marlon na ito ay yung Marlon na tinutukoy ni Kylie. Mga kaibigan, makikiusap ako. Kung kilala niyo po itong Marlon na ito, pakisabi sa kanya, manyak siya. Diba? Kasi ang lalaki, mga kaibigan, ang kaya lang gawin ay mag-produce ng bata. Pero hindi kayo paghanap buhay. At pag dumating yung pagkakataon na nandiyan ang obligasyon, iaasa sa iba, okay lang kasi may sasagot. Manyak lang yan. Ano lang ang meron ka? Ha? Yang panlahi mo? Yan lang ang meron ka? Diba? Eh di manyak ka lang. Okay, sabi sa kanya, baka kilala niyo po itong hinayupak na ito. Marlon ng Tagig. You know what, Kylie? You have brought a lot of pain into your family. Do you realize that? Alam ko po, kaya nga po Diba? And now, ate, bumawi ka. If the only thing you can do, pagbawalan yung hayop na yan, napuntahan ka kasi naiirita yung mga kamag-anak mo, do it, make it happen. Make it happen. For them. Kayo mga lalaki, tayo mga lalaki, pag kayo nakako sa babae, di ba, kung hindi nyo kaya maging asawa o partner yan, pag nabuntis ninyo, di ba, buhayin ninyo. Ang lalaki, mga kaibigan naman sa'yo, magnakaw tayo, pero ang tatay na matino, kung walang trabaho, pag nanakaw ang anak, mabuhay lang. I'm not saying magnakaw tayo, but that's how desperate you should be para buhayin ang anak mo. Only for one reason, tatay ka. Buhayin mo yan. Sustentuhan mo. Ibigay mong pangangailangan. Di ba? That's the part that you should play. Only because tatay ka. Huwag kang gago. Pakisabi, huwag mong tawanan. You're not being funny, Kylie. Hindi po ako tumatawa. Okay, guni-guni ko yan. Diyan po ako natawa. Pakisabi kay Marlon, kung may nakakilala po sa kanya, pakisabi po sa kanya, hayop po siya. At sa mga magulang po ni Marlon, ang titigas po ng mukha nyo para hindi pagsabihan ng anak ninyo. Ikaw na, Chico. Tsaka, ate, ganito na lang, ano? Tama naman yun. Mga anak ka, doon na muna tayo mag-focus, ano? Isipin mo, yung bata, ano? Pagkatapos nun, kung may tulong, edi okay. Dapat nga yun dapat lang naman talaga no? At hindi mo dapat ipagpasalamat kasi talagang dapat na obligasyon niya yun
Now, kung nga talaga, dahil ikaw na rin sa kwento mo to eh. No? Sa kwento mo, binabase namin yung pagkatao nito. Wala talagang kwentang tao. As in, wala talaga. No? Walang-wala. Ano gagawin natin? Ano gagawin mo? Patuloy na lang aasa. Sana ikaw naman din bilang ang lahat naman ng bagay na nangyayari sa'yo ngayon, ginusto mo rin at hindi mo pwedeng sabihin na bigla ka lang or hindi mo inaasahan. Sabi nga ni Papa Jack, take responsibility and yun ang dapat mong gawin. Wala kang karapatan from this day forward, wala ka ng karapatan para sabihin o magreklamo na mahirap ito, no? Kung kinakailangan mong after mo manganak, no, magtrabaho ka agad-agad, magtrabaho ka. Di ba? Kailangan mong buhayin yung anak mo. Sabi mo kanina, di ba, na nahihiya ka na nga sa ate mo. Well, dapat lang na mahiya ka, no? Dapat lang na mahiya ka. Kaya nga bumawi ka, no? Kahit man lang doon sa simpleng bagay lang na kung ano yung request nila, yun nilang makita yung pagbumukha nun, no? Kahit ako naman din yung ate o kuya mo, gano'n naman. Napaka-basic naman nun, no? At dapat naiintindihan mo yon, di ba? May nag-text nga. So, wala. Kailangan mo ring kumilos dito, Ate Kylie. Diba? Wala eh. Huwag ka na magalit pero gusto kong tanggalin yung kung karapatan mo, kung may karapatan ka ba, no? Na magreklamo at sabihin, ang hirap-hirap naman ang sitwasyon ko. Ginusto mo yan eh. Hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi ko ginusto yan, sus. Ginusto mo yan. Panindigan mo yan. Pero for now, mga anak ka, ano bang tinatanong mo? Dapat mo ba ipagpatuloy? Diba? Yung po. Adik ka ba? Hindi, baga, hindi na po ako sa kanya. Hindi ko na po siya tatawagan or text, ganun. Anong ate mo, ate, ang desisyon? Anong ate mo? Correct. Bilang, no? Mas may silbi yan sa buhay mo kaysa yung hiniyupak na lalaking yan. Tanong mo, ate, at buong pusong sumunod ka. Correct. Opo. Gigilaw sa mga ganyan na lalaki, Chico. Alam mo, ang swerte mo lang at may swerte mo at may ate kang Tsaka kuya, di ba? Kuya niya. ate at kuya mo. Imagine kung wala, no? Pero buti na lang, andyan talaga sila. Oo nga po eh. Kaya bilang pagtanaw naman ng utang na loob naman, please. This time, hayaan mong, pakita mong you are more than willing na sundin sila. Diba? Opo. Kasi kung ikaw, yung mga desisyon mo sa buhay, nga, palpak, no? Di nakakabuti sa'yo. Kaya mo, pagkatiwala mong desisyon sa kanila. Para maitama naman, para maging okay ka naman. Opo. Grabe yung lalaki yan, Chico, no? Bullshit. Oh, yan yung mga nakakanginig ng taba talaga. Pero, di ba? Ano yun? Ano yung... Ay, laman pala, laman. Laman, sorry, laman. Laman kasi yon, mag-erase. Kunyari, hindi nyo narinig. Kunyari na nga eh, hindi nyo na nga narinig. Ang hirap mag-pretend. Imagine ko yung tabang. Diba kasi alam mo yung feeling na habang nakikinig ka sa kwento, tapos yung ang gigigil ka, yung ganon, yung ganong tipo, no? Gusto ko talaga physically yung lalaking yan. Ay, tutulungan talaga kita dyan. Nag-cheer ako, go sexy. Mga food truck yung Go mga lalaki. Diba? Yung meron lang nila, yung panlahi nila. Naku, mga lawang sana yan, hindi nyo magamit. Hindi lang sana, no? Tsaka girls please, huwag kayong diba? Huwag kayong papatol sa mga lalaki, huwag kayong mapahubad ng panty sa mga lalaki, diba? Na pogi lang at pogi lang. Correct. Alright? Ay, naka. Yung hanggang dun lang, yung walang sense of of responsibility, hindi kayang tumubad sa obligasyon. Kasi at the end of the day, mga kaibigan, totoo nga, di ba? Love makes the world go round. Pero pag sa pamilya na kayo, mga kaibigan, mahal-mahal, nako, pag wala kayong makain, ewan ko lang, mahal-mahal pa kayo. Si Paulo Sosa nag-tweet, alam mo sabi niya, Ano sabi? Marlon, hayupak ka daw at gago, sabi ni Papa Jack. Ayan, nasabi ko na po. Ang kulay-kulay ng pagkatao ng taong ito pag nakikinig sa akin. Madalas kong awayin yan, Chico eh. Pero lagi nakikinig yan. Alas ginawa na niya, no? Hindi na tayo. Salamat, Brad. Ang galing-galing.
Sabi, quote, nakakanginig ng tabaan, quote by Chico Loco. Ano ba? Gusto pang bawiin, inarinig na nationwide. Oo nga. Bakit ba? Nababusit ako, Chico. Basta, kung may nakakilala pa sa Marlon na yan, from Tagiga. Brad, gago ka, Brad. Pasensya na po mga kaibigan, I'm really harsh on this one, di ba? But we need to remember the message here. Masarap gawin yan. Sorry mga kaibigan, that's so vivid and visual. Kung napa-imagine kayo sa sinabi ko, kung masarap, di ba? Napakamot kayo. Di ba? Pero may balik yan. Meron dapat, may obligasyon na dapat, pangatawanan. Pag feeling niya yung lalaking yan, hindi kayo pangatawanan, ako. Alam mo, Chikang pinakuunang sinyales? Na ang lalaki at some point, di ba? Hindi to guarantee na totoo to, pero, na eksakto to, pero, pwede maging basihan. Aha. Pag ang lalaki ang tinidate ninyo ay marunong mahiya sa magulang ninyo. Okay. Di ba? Baka lang. Pag nabuntis ka, kasi malandi kayong dalawa. Baka mahiya at panagutan ka. Hindi ka maging asawa, magiging tatay. Tama? Kaya, alam ko sinasabi sa mga kabataan ngayon, ipakilala niyo sa magulang ninyo, yung jowa ninyo. Huwag kayo makikipagtagpo sa Jollibee, sa McDo, di ba? Sa 7-Eleven. Kasi yung mga taong gumagawa niyan, mga cheap kayo. Mga cheap kayo, mga yak, kadiri kayo, ew. Bastos kayo sa magulang, di ba? Tapos wala kayong value sa pagiging babae ninyo, di ba? Yak, kadiri kayo, malandi kayo. Pag hindi nyo pinapakilala sa magulang ninyo yung jowa ninyo, cheap ka. Huwag kang umasa ng respeto kasi alam mo sa sarili mong wala kang value, cheap ka, yak ka. Ipakilala mo sa magulang mo yan para pag dumating yung time na nabuntis ka, hindi ka pupunta sa nanay mo at iiyak-iyak na, ma, kung nakinig po ako sa Diyos, kawalan mo, yung good kita dyan. Tutuhurin kita sa mukha bago kita yakapin. Di ba kasi ang magulang walang choice, Chico. Ang magulang, kahit anong galit niyan, Chico, tutulungan ka niyan. Ibalato niyo sa kanila yung honor, di ba, na makilala sino man ang nilalandi at lumalandi sa iyo. Huwag kayong gago. From the very beginning, Kylie, di ba? Apo. Ito na yan. Ako, Diyos ko po. Alam mo natin, gusto kitang yakapin kasi at tulungan, and I'll tell you, Kylie, everything will be okay, but it's not. It's not the way it should be. It will be very difficult. Pero pagdaanin mo to, kasi nanay ka. I really, naniniwala ko, Kylie, na kaya mo to. Well, dapat mong kayanin. Ang nanay, Chico, they do wonders. Nanay, they do wonders. Gago yan, Marlon na yan. Makita ko, tutuhurin ko sa mukha yan. Putrag yan. Tama. So kung di mo naman siya kailangan ng kulitin, ha? Tantanan mo na yung pangungulit, no? Kasi po, Kuya Chick, siyempre nagtatanong din sa akin si ate kung ano yung plano namin. So, siyempre natanong ko rin siya kung... Kaya nga this time... Chico, di ba? Oo, kaya nga this time, iparamdam mo sa kanya na sa kanya na manggagaling, no? Ano bang plano niyong gawin? Diba? Si ate no, napakabait, no? Kahit Family, Chico, walang choice eh. Oo. Walang choice, Chico eh. Kahit alam naman niya yung tanong, yung tanong, ano ang plano niyong gawin? Alam naman niya kung ano yung plano niyong gawin, wala namang mangyayari dun sa plano niyong gawin. Baka nga walang plano eh. So, itanong mo na, no? Ate, anong kailangan kong gawin? Ano dapat kong gawin? I hate people like Marlon. Sino ba naman? Sino ba naman matutuwa? I don't know, Chico, how do you feel about yourself when you are that kind of person na may obligasyon ka and deliberately tinatakbuhan mo? I don't know how. I've never done that in my life. But not to be biased, not to be personal here. Di ba? Common dapat yan eh. Given dapat yan eh. Actually, correct. Girls, pag pinanagutan kayo ng lalaki na nakabuntis sa inyo, alright? Hindi nyo utang na loob sa lalaki yan. Kasi normal yan. You appreciate, parang yung pagpasala. Utang na loob, hindi. Pag ang asawa nyo, masipag magtrabaho, hindi nyo utang na loob sa kanya. Kasi obligasyon niya yan. Given yan. Bottom line, huwag malandi. Iwasan yung mga manyak. Ikaw talaga. Kylie, Po. we are going to pray for you. Thank you po. I'm sorry, galit ako ngayon. Diba? Pero kaya lang, nasa pagkatao mo kasi, Kylie, na parang hindi mo kayang magalit sa hinayupak na to. You are very lenient and patient about this guy.
You have allowed this guy, sorry ha, to ruin ate a possible or, di ba, bright future. You can still have it ate, but maybe, somehow, maybe along, di ba, down the road, not with this guy. Not with this guy. Not with this guy. Okay? Apo. Ask your ate, ha? Apo. And make a promise to your family. Say it out loud sa kanila. Titigilan mo na yung sakit ng ulo nila regarding your itong Marlon na to. Kaya mo siya maging tatay sa anak niya kung gusto niya. Apo. Yun na lang yun kung gusto niya. Ang iniisip ko po kasi yung panganay ko kasi nasa kanya. Hindi mo utang na loob sa kanya natin. Obligasyon niya yan. Hindi ko, kukunin ko po yun. Ha? Kukunin ko po. Ate, hayaan mo lang na siya mag-alaga. Dalawa na yan nasa iyo. O sige po. It's a handful. Okay po. Diba? Ate, pasensya na ha. Your situation right now, it comes with a very painful sacrifice. Alright? Kaya nga po yung sagot ko sa what is love is painful. Painful po talaga. Well, you are right on. What is love? Painful. Yan, no? That's right on, Chico. Painful. Well, I hate people like Marlon. Stupid guy. Stupid guy. And he fooled you 3 times. Oh my God. ate, next time ha. Aawa ko sa'yo, Kylie. You don't need awa, pero pasensya ka na, naawa ko sa'yo. Yung mga kaibigan ko nga rin po, naiinis na po sa akin. Kasi, lagi naman siya nagkakamali, pero nandito pa rin po ako para sa kanya. Tanga ka kasi. Yan ang gusto kong isipin, Kylie. Ano, mababait ka ba? Tatanga-tanga ka lang talaga. Pero gusto kong isipin mabait ka. Pero minsan, Tanga talaga. pero hindi, mabait ka talaga. Yun nga lang, pero mabait ka eh. Medyo tanga ka eh. Pero alam mo, ang bait mo, no? Ang galing mo eh. Super, ang bait-bait mo talaga. Chica, Oo. iba ang mabait sa tanga. Ano ba yan? Sige na nga. Pero alam mo, bait ka talaga. Ay, ba sabihin totoo? Ay, tanga mo! Ha? Sa lahat ng nakausap ko dito, ikaw na yung pinaka. Ay, nako, Kylie. But on Hindi- the other hand, Chica, Ano? on the other hand, people like Kylie, alam mo, they will have the longest, di ba, life. Oo nga. Yung hindi sila gaanong pressured sa buhay. Oo nga, napakakalmado mo. Kalmado lang. Ang kalmado ni Kylie. Parang Chris Chuper ito. Oo, no? Correct. Si Chris Chuper ganyan eh. Pag nasusunog siguro yung pag nasusunog sabi niya, ala, sunog. Anong Ganun gagawin lang, natin?" ala. Ganyan si Chris Chuper. Kalmadong kalmado. Alala lang. ko nung Chico, nung bumabagyo na, yung, before Ondoy ito eh. Oo. Yung Ondoy yata ito eh. Kwento ni Nicole Yala, yung nagkabagsakan na lahat ng kisame natin ng building sa labas. Oo. Alam mo ginagawa ni Chris Chuper? Ano? Tulog. Sabi ko nga, magpa-concert ka ng slapshot sa harapan niya. Wala namang pag Tapos, natutulog. ginising ni Nicole Yala. Sabi ni Nicole, Chuper, wala kasing hangin. Sabi ni Chuper, ay, okay, maghihilamos lang ako. Ay talaga, wait lang ah. Ganun siya. Hindi siya pressured sa buhay. Sobra. Ang bait ng tao ni Chris Chuper. Diba? Mabait yun. Iba yung tanga, ha? Si Kylie. Mabait si Chris Chuper. Sobrang bait niyan. Di ba nang binasag nga yung kotse niya? Totoo to. Ay, oo, pinuntahan pa nga natin siya sa labas Diba, eh. mga kaibigan, pinark ni Chris Chuper yung kanyang SUV sa harap ng office na binasag po, ninakaw ang kanyang, I think, laptop and DSLR. Diba? And iPad. Alam mo ba kung anong sabi lang niya? Sabi ko, kapag na nangyari, sabi niya, wala Wala na. Kinuhan, eh. Ang gana. Ganun siya nga. He's Parang wala lang. Hindi na wala sa kanya.
Pag nakapag-asawa yan, chika, sobrang bait ng sobrang swerte. Ang swerte. Ang swerte ng mga pangasawa niyo. Pero kahit na, nabasag na yung kotse. Ano nangyari? Wala na. Wala na siya. Ay, nako, hindi ko talaga alam. Ano, idol na idol ko yung mga ganyang klase ng tao, no? Yung mababait na tao, sobrang idol ko talaga. Yung kalmado lang. Yung, ang motto ay, it is what it is. Yun Sana yun. mahawaan nila ako ng gaganyanan. Ay, nako, kung may nabibiling ganyan, bibili ako. No, tuturok sa leeg ko. At hindi mo siya mararamdaman na katabi mo. Di ba? Kasi tahimik lang siya. Si Chris. Kasi Nicole Yala di ba? Akala ng iba, ingi sa radyo niyan eh. Ang tahimik kaya. Ang tahimik niya sa tunay na buhay, no? Ay. Wala na. Ikaw lang ito maingay, Chico, sa radyo tsaka sa personal. Ay! Excuse Kaya me. maingay ka with around people that you know. Oo nga. Pero O, pag hindi mo depende. kilala, antipatiko ka eh, no? Alam mo yun yung great term. Yung Salamat, maraming salamat dun sa term na yun. Akala mo Troy Montero ka, yung wala lang, walang pansin-pansin. Depende kasi ako. Minsan may mga trigger yung tawag. May mga taong pan-trigger sa kakulitan ko. Iba yung mga tipong, yung mga tao nagkakalabitan sa gilid mo, nagbubulong picture, tapos ikaw, kasama pa yung tingin. Uy, hindi Kaya, Pag Di ba? nagbubulungan lang, wala lang. kaya pala, ang dami nagko-comment sa akin, Babadyang, nakita ko si Chico sa MOA, papicture sana po kami, kaya lang kasi mangot. Gusto ko mag-reply ng, Bakit? Gusto nyo, pag nakita nyo ako sa mawag, isa lang ako, nakangiti ako? sabagay mo ang tanganan. Di ba? Lumapit, di ba? Sabi ko na dapat lumapit ka, tapos, di ba, nagbow ka, ganun. Ayan. Baka sakali pa. May smoke effect dapat. Pero kung alam mo gawain ko yan, dinided, ito na, alam nyo na, sinasabi ko na, dinided ba ko talaga yung kapag nakikita ko nagkakalabitan, kaya nagsisikuhan, nagsisikuhan, kahit alam ko dinided ba ako talaga. Ano, ako pang lalapit sa inyo? Ako pang magsabi, hi! Want some Sabagay. picture? Alam mo? Sabagay. Ako pa magkakaganon. Sabagay, okay na, nag-iisan na. Si Kylie kasing kulit eh. Ako talaga. Yan. Tignan mo. Kylie, Po. good luck. Oo nga. Here's some words of encouragement for you. You are 27. You're a mother of 3. You've got a very supportive family, tama? Opo. And I'm sure there's so much ahead of you. Maybe it's safe to assume and say na you have been through worse, tama? Opo. For someone who's been through worse, ano pa kaya hindi mo kayang pagdaanan? Correct. Diba? That's diba? That is something na regalo sa atin ng hirap ng buhay. Tama. If you have been through worse, diba, ang kailangan mo na lang ay determinasyon. You can go through anything. Correct. Kaya ako, motto ko yan, Chico eh. I have been through worse in my life. Wala akong hindi kayang pagdaanan. You can take everything I have in life, I will survive happily. Pero syempre, dapat itira mo yung cup noodles ko. Paborito ko yun. Habang nakikinig ka ng Go the Distance ni Michael Bolton. Hindi mo. Kakayanan mo yan, may inspire ka sa kanta. Ang taas-taas pa man din. Pwede ka mamatay dyan eh. Sa kanta, oo. Kung di ba yung intro pa lang, mamatay mo na. Oo nga. Diba? Tama. Kylie, kaya mo yan, ha? Salamat Kylie sa pagtawag. I know you'll go far. Correct. Yan, you go far, ha? Yan, dude, you go far. Pag tinuruan mo na ako, ikaw naman talaga yung master sa ganito. Diba? Oye, Chico, bilang regalo sa ating mabait na kaibigan si Chris Chuper, Aha. follow nyo naman siya. Oh. Oo nga, si Chris Chauffeur. Diba? Oh. Si Chris Chauffeur. Diba, sa kanya ko nakuha, Chico, yung kasabihan na ang dalagang balbon mahilig sa ibon. Oo nga, tsaka malupit yan, si Chris Chauffeur, no? Wala nakakagawang iba niyan, yung bumibira kahit kurbada. Hirap bumira pag kurbada eh. Sa kanya ko nakuha yung mga kasabihan, Chico, na ang pag-ibig ay parang saging. Minsan gusto mo ng puso, minsan gusto mo lang ng saging. Yan, ha? Si Chris Chauffeur. Ay, Kylie, Pa. I'm sorry. We can only do so much for you and we can only say so much para maalala mo. At the end of the day, di ba, wala naman kami na iba sa buhay mo. Cheer na lang kita. Yes, go. So ask your ate, ano yung decision niya, and make a promise to your family and make it out loud. Tell them, verbally, literally. Di ba, that make a commitment to them, ate, na
From this day forward, you're going to make them so proud of you with everything that you will have to decide on, okay? Opo. God bless your heart. Mabait ka, ate. Huwag mo lang sobrahan, nagiging tanga yan. Okay? Opo. Pakisabi kay Marlon, food drug siya. Okay? Opo. Sabihin mo sa kanya, anak ka ng tatay mo. Ganun. Salamat sa pagtawag, Kylie. Bye-bye, Kylie. Good morning. Thank you po. Good morning. Ay, nakakalungkot. Pero dapat okay na yan. At least pangunahan na nating sa paniniwala na kayang-kaya ni Kylie yan. Dapat lang. May choice ba siya? Ooh, well, deep well. Chico, alas 3:15 na pala. 316 na. Stone cold. Na ako magawang matino dito. Next week ka na lang basta ng liham. Sige, okay lang naman sa akin. Kawawa naman. Kawawa naman yung nagbigay. Kamot yung yarn balls. May nakita ako dito picture sa Facebook, kumakalat yung backpack, hugis anes. Ayoko i-share eh. Pwede rin naman. Nakita ko mamaya, i-share ko. Nakakadiritig na ng laki-laki. Hoy, Papa Jack! Wala lang, gusto ko lang mag-hoy. Chico, Ano? sampal. Ayoko. Ano ba? Gusto ko lang din. 317 Ano? na. Ano ka? Ano na? Mabasa ka ng sulat? Okay lang hindi. Okay lang, oo. Okay lang, kalahati lang. Okay lang, isang sentence lang. O sige, basa tayo. Ito talaga yun. Pag ito talaga ha, ihanda mo na yung panampal. Pag ito yung manda ka sa akin. Saan na yun? Okay. O sige. Let's do this for the welfare of our country. Ano ba? Nakakagusot pa eh. Ano mo na? Handa ka na nga. I-intro mo na. Handa ka na nga. Handa! Awit. Wait lang. Ako hindi pa handa. Nakahanda na daw ang mga robot bricks. Pag ito hindi ko binasa eh. Sabi ni Edgy Maro, wag po Kuya Chicks, wag ka papahawa. Saan? Hindi bagay sa'yo. Harsh ka namin nakilala, okay na yung ganyan. Sabi mo pala. Ano ba to? Ready ka na. Sige. Welcome to Oh, we get letters. We get your letters every day. Mailman, mailman, mail today. Reach right in and pull one out. Oh, letters. Mga giliwang taga-subaybay, dumako na naman po tayo sa isa naman walang kakwenta-kwentang portion ng Sabado na umaga ninyo. Wala rin pong kwenta yung sulat pero naantay po ninyo. Ewan ko kung bakit. Ang sulat na ito ay sulat wala po sa ating bisita. Busted. Wawa naman siya. Dito lamang sa Liham Lea. Liham kay Kuya Checo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Andito na naman po tayo sa ating portion na pinamagatang Liham kay Kuya Checo. Checo. Liham. Hindi matatapos. Kasi ikaw eh. Ang sabi sa sulat, Dear Papa Jack at Chico Loco, itago nyo na lang po ako sa pangalang Bear. Ako po ay 22 years old at nagtapos sa kursong marino sa isang eskwelahan na kailangang pakintabin mo muna ang tanso ng belt at shoulder pad mo bago ka makapasok. Ako po ay nagtatrabaho ngayon sa isang food chain na pilit gumagawa ng mga discount coupons para makahakot ng customer. Ang dami nga niyan. At sa gabi, ako ay isang parking boy sa tapat ng isang club
na nagkukunwaring restaurant. Totoo yan! Natawa ako! Marami naman talaga yan. 1 point. Magaling, mahusay. Dahil na rin sa hirap ng buhay ngayon, kaya nagdoble-doble kayod ako. At para na rin sa pambayad ng mga kakailanganin kong papeles para makasakay ako ng barko at magpayaman. Madaming nakapagsabi na mag-model daw ako dahil sa malaki daw ang kikitain ko at bagay naman daw sa akin. Dahil hindi naman po sa pagmamayabang ay napakabait ko pong tao. Minsan, gusto ko na lang isipin na palagi ko silang pinapautang o mabait lang talaga ako. Kaya nila nasabi yon. Pero mas naniniwala pa rin ako sa mga sinabi nila. Hindi na ako nag-alangan at nag-audition nga ako. Unang beses akong sumalang sa isang audition at nagpapasalamat ako kasi pinuri nila ako. Pero mag-audition na lang daw ako sa iba. Pero dun... Baka naman kasi pang stuntman yun natin. Dahil dun, lalo akong ginanahan. At nag-audition pa ako. Ang hinahanap kasi pang leading ha. Pang leading ma. Nag-audition pa ako ng 26 na beses. Hindi naman ako nabigo dahil pinuri nila akong lahat. Ang kaso, bumalik na lang daw ako sa susunod. We'll call you. Don't call us, we'll call you. Nagpasya akong itigil na ang pag-audition dahil nauubos na ang ipon ko. Isang araw, may tumawag sa akin, isa sa pinag-auditionan ko at pinababalik ako. At sinabing, tanggap na daw ako bilang model kasi namatay daw yung una nilang natanggap. Parang gusto ko to. May naiiyang baglabuti sa panahon natin itong taong to. Sobrang saya ko kasi kikita na ako na malaki at magkakaroon pa ako ng oportunidad na makita sa TV at billboard. Unang araw ng aming set, binigyan ako ng instruction. Ubusin ang inumin at pagkain na produktong ibibigay nila. Ang isip-isip ko, napakaswerte ko. Kaunting posing, nguya at laklak. Busog na ang aking tiyan, pati na ang aking bulsa. Ngunit nang ibigay sa akin ang mga produkto, nagimbal ako. Ito ay isang galon ng patis at isang 500 grams ng wasabi. Ang dami. Ang dami naman nun. Nakakabuisit. Wala namang problema sa produkto. Magkakasakit na ba to? Wasabi. Wala namang problema sa produkto. Ang kaso, may almoranas kasi ako, Papa Jack at Kuya Checo. Na-imagine ko bigla. At di ko alam kung paano pa Magiging ako. cauliflower yan. Yak! Ano ba? Kasi panghang na naman eh. Kadiri! Na-imagine ko kasi. Na-imagine ko din. Baka i-drawing ko yung mamaya sa'yo. At di ko alam kung paano pa ako makaka-jebs pagkatapos ng mga gagawin ko. Titiisin ko na lang ba ang hapdi ng almoranas ko tuwing bakat maghuhugas ako? O mag-back out na ako para maligtas ang almoranas ko? Nagpanggap akong mag-selfie muna sa lahat ng staff habang inaantay ko ang payo nyo. Sana matulungan nyo agad ako kasi 10 na lang ang staff dito at mukhang hindi na uubra ang dahilan ko na ibang facial expression naman. Ibang facial expression naman. Lubos na gumagalang, Bear. Ay nako, bigyan ng palakpakan yan, Chico. Mahusay, magaling yan. Mahusay. Napakahusay. Basta pili ko cauliflower ang putan yan. Kadiri to. Ay, tawag nila. Ang babay. Ay, naka. Diyos ko, Lord. Ay, naka. Sadyang kay hirap nga naman ang magpanggap na nagsiselfie lang. Pero kaya mo yan. Tiwala lang, puso lang. Push. At yan po ang liham kay Kuya Checo.
Mga Wow. kaibigan, ang sulat po mula po sa ating letter sender na may Almoranas. Ito lamang sa ating portion na pinamagatang liham kay Kuya Checo. Checo, Checo, Checo. Checo! Letter, letter, woo! Come on, letter, give me letter, 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 letter! Bago yan, Chico, ha? Ang ganda nun, ha? Gusto ko yan. Gusto ko yung bago na yan. I like it so much. Let's use it every time. Yup. Tama. At sa mga gusto pong magpadala ng liham kay Kuya Checo, ipadala lang po yan seryoso po sa aking email address chicoloco@esfm@gmail.com. Chico! May nag-tweet! Sino? Yung nililigawan ni Briggs, sasagutin na raw siya kasi maganda yung letter. Wow! Congratulations! Ay, mali pala nabasa ko. Joke pala yun. Ano daw? Joke lang? Bakit pa rin? Ay, ano ba yan? Basta, kung ikaw ay may liham kay Kuya Checo, ipadala yan sa chicoloco.esfm@gmail.com. CHICOLOCO tuldok period YESFM@gmail.com. At ilagay mo lang sa subject ang Hoy, mukha mo. Okay, o kaya naman, ipadala through snail mail dito sa amin sa Yes FM or Love Radio. I like reading snail mails. Yan, no? Di ba, no? Mas personal yung, may personal touch, no? When you're doing a business friend to someone, maybe email is okay. Pero pag it's a Tao, no? declaration of love, di ba? Kasi pagka nagsusulat ka, no, yung emosyon mo na andon, no? Papa Jack, may tulog dito. Tumatawag si Aling Elsie. Okay, quiet tayo. Quiet lahat. Hello? 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 Yemen. Ma. Yemen. Ma. Tapos na ba kayo? Kanina pa ka mo. Kanina pa. Mga 30 minutes. Mga ilan? 32 minutes. Ilang minuto? 32 minutes. Oh. Oh. Na, Adik namin. Basta unang-una. Una naman ako. Hindi ma, ano ko na na-receive ko na, sabi ko, maaari na daw mag-withdrawal. Nakapag-withdrawal ka na ba? ma'am? Maaari na daw mag-withdrawal. Natry mo na bang mag-withdrawal? Telex ka na. Sabi nga, ipa-fax pa daw ako. Sabi ko, wag, kasi sira yung namin, fax machine. Oh, talaga? Oh. Tapos ka na ba talaga? Tapos na nga, ma. Ano? Mamumura ka na naman. Hindi kasi, Mm. pag mo nang withdrawin yung pera, Bakit? Pinadala mo na, hindi ko withdrawin. Ay, babalik ko? binawi ko. Binawi ko. Ba't mo binawi? Touch move na to, ma. Ang pagpapadala ng pera ay parang paglalaro ng chess. Touch move. Oo po, kasi pinagluloko mo yung kapatid mo eh. Oy, hindi Kailan ko niloko yung kapatid ko? Kanina eh. Ano? Kayong dalawa na lang po, hindi mo pa minamal yung kapatid mo. Minahal ko kaya ng todo ng lubos. Pag darating ako doon, inaakap ko ng mahigpit eh. Hinahalikan ko nga yung leeg niya kahit maitim eh. Mas mahal yung pagkain ng aso mo sa kapatid mo. Nagbiwin mo yun, pinagbibigdikan mo itong maitim. Oy, hindi sumasakit nga daw yung ngipin niya. Sinamahan ko nga doon sa may dentista eh. Oh, di ba? That's a sign of love. Sinamahan ko nga, sabi ko, bilisan mo nga dyan. Babuhiin yung pera. In dream of money. Oh, hindi ka patakot. Kala mo siguro nakikinig kaya ako. Bakit? Nakikinig ako kung binabasa ko ng sulat. Eh, bakit? Ito, kala mo Eh, bakit? Ikaw. Ang galing-galing mo naman umarte. Narinig ko pa. Dilaisahan ka rin. Kala mo naman. Ano pa ka ng mga
Almoranas na may sulat sa'yo. Si Papa Jack sabi nung Almoranas. Hindi naman ako eh. Delete pala, ano? Sige, hindi, antayin mo lang muna yung ano, malaki-laki yung pinadala ko, ah. Yes! Yes! Ha? Manatanggal daw yung bubong natin. Kailangan palitan. Alin? Natanggal daw yung bubong sa bahay. Eh, wala. Okay lang. Sakto lang. Alin? Yung ilaw nung ano mo, yung ilaw nung kwarto mo daw. Sabi ni Ate Maning kanina. Sabi ni Kuya Moromer, yung housing yata. Oo nga daw. Eh, sabi ko, palitan na lang ng ultraviolet light. Para... Oo, sige. Okay. Ikaw tatanda, sabi nga ni Papa Jack, huwag maingay eh. Ah, ikaw. Kasi naman eh. Papa Jack, ha? Oh, sige na. Sige. Mamaya na lang, mag-usap tayo. Okay. Chico, Ang dami alam na nanay ko. Chico, Ah. alam naman pala niya ano, Kaya- hindi ka pa tapos. Kaya minsan nga eh. Di ba nakwento ko na sa'yo, Dan? Tinawagan niya ako, Nak. Mag-text tayo ah. Magkausap na tayo eh. Bakit pa tayo mag-text? Kaya love na love ko yung nanay ko na yan. Ay, nako. Sabi niya pathetic, pakisabi kay Aling Elsie, pakihinaan yung radyo. Wala, di ko na nasabi. Ay, nako. Ay, nako. Ikaw kasi, ingay mo, dinabuko tuloy tayo. Ano? Kasi naman eh. Di ko sanang hindi. Ano kaya na mag-DJ yung nanay ko? Ayoko, baka ma-upstage ako. Ma-upstage ako. Ayoko. Hindi pwede. Ay, naku. Tawagan mo si Donya Gre. Wag! Dali na. Takot ako sa nanay ko. Kahit nagaganon-ganon yung nanay ko, kahit na ano. Tawagan. Ikaw tumawag sa kanya. Eh, ayoko. Kasi vibes kayo nun. Ayoko nga eh. Takot ako dun eh. Pagagalitan ako nun. Eh di maganda. Ano ba yan? Sige na nga. Pero in fairness kay Bricks talaga ha. Pwede. Oo nga, speaking, kanina no, mabalik tayo yung sulat kamay. Di ba pag nagsusulat ka, nandun yung emosyon mo habang sinusulat mo eh, no? Nararamdaman mo, kung naiiyak ka, maiiyak ka, mapapata ka ng luha yung papel. Oo, di ba kasama sa alaala yun? Totoo yan. Nakalat yung tinta. Totoo nga yan, no? Sa pagkakagamit ng pluma. Luma. Uy, gusto ko matry yun. Pluma. Yung ganon, yung nawawala agad tapos isasawsaw mo, no? There's a certain nostalgia to it. Correct. Eh, ako paano? Hindi siguro pwede ang madiin magsulat doon, no? Kasi kailangan ano lang. It's actually, Chico, the manner itself of writing, di ba, using that is an art already. Oo, tapos cursive pa yung mga sulat doon eh. Tama, cursive. Hindi pwedeng hindi cursive dahil, di ba? Papatak eh. Tutulog. Kailangan cursive. Sa mga hindi po nakakaroon ng cursive, ang tawag po sa elementary, duktong-duktong. Oh, dikit-dikit. Yeah, dikit cursive. Cursive, dikit-dikit. Ay. Sabi dito, baka totoo yung sulat, kunyari lang joke. Yung Almoranas na part. Siguro, oo no, feeling ko talaga yan. Oo nga, totoong-totoo yan talaga. Itong si Brix ang puta niya, ayan o. I can wait another day. Ay. O ha, sa susunod, malay nyo yung sulat na ng pagmumukha nyo yung basahin ko. Until I call you. Alam mo yun? You've Hindi. only got my heart in Yung the chorus, yan ba yun? No more lonely nights. I like that No song. more lonely nights, yun? No more lonely nights. At saka sa mga nagtatanong, may nagpapadala po ba? Meron po, madami po actually. Napupuno na yung email ko. Nakakatawa. Sige Ay. lang. Keep it coming, Salamat guys. po sa mga tumambay sa booth. We Yay! are 3:36 in the morning already, Saturday morning.
Tonight, I will be dyan po sa Paddy's Point F sa Bacau. Bakaw, saan yan? Bacau, Cavite. Paglabas ng Cavitex. Okay. And on Sunday, Paddy's Point Philcoa. Chico, may lang ako. I was given an award by Paddy's Point na nakarang birthday ko. Ay, nakita ko yung picture. Oh, actually, Chico, nagulat ako. It was actually a 6th of September? di ba? More than a night before my birthday. Chico, naka-schedule ako sa Paddy's Point, San Lazaro. Gabing yan. Nagulat ako, Chico. 20 of my relatives were there. Invite ng Paddy's Point. Hindi mo alam? Hindi ko alam. I was surprised. Alam mo, Chico, pag birthday ko, ayoko may nagaganap eh. I just want it to be a very ordinary day, di ba? I wanna wake up and go to bed, di ba, after my day's work ng normal. Meron pang TV5 coverage. Oo nga, nakita ko nga may malaking camera pa Diba, doon. parang, oh my God, what happened? But thank you very much, Paddy's Point. They give me an award. It's a loyalty award by Paddy's Point, di ba? Yan. Yung trophy, Chico, parang kasing height ko, ang laki. Maraming salamat, Paddy's Point, di ba, for all the years of working with you. Thank you very much. Mamayang gabi, sa Bacau po ako, Paddy's Point. And on Sunday, Paddy's Point, Philcoa. Thank you very much. Chico, meron po akong I'd like to say congratulations to Summit Books and of course to myself dahil number 2 na sa bestsellers list yung aking libro, Chico. Congratulations! Sa National Bookstore. Sa lahat po ng bumili, maraming salamat. Sana maging number 1 yan. But thank you very much po. Kailan ba yung Chico, yung aking, teka lang. Yung aking book signing, di ba? I have a scheduled book signing sa Manila International Book Fair this coming September 21st. So, Lapit na. Next week. Ang schedule ko po dyan will be 4 to 5 in the afternoon. So, ayan. Tama, 4 to 5 in the afternoon, SMX Convention Hall. Sa September 21. So, if you have my book, mga kaibigan, I'll see you there. If not, may supply po sa araw na yan. Please do support my book 1 and book 2 by Summit Books. Maraming salamat, Summit Media, for the opportunity to have my own book. Di ba? Maraming salamat po. Congratulations! Mamayang gabi, Paddy's Point F sa Bacau, and on Sunday, Paddy's Point Philcoa. Thank you very much po. So, yan naman po. Sumain nyo na naman ng isang masustansyang edisyon ng Gabi na Gising na ngayong araw na ito. Sa mga nabite, nakakahiya naman talaga sa inyo kung nabibitin pa kayo. O, di ba? Ang sarap magwala, di ba? 3:38 na. Wow, ha? Di ba? Parang anong oras na? Nabibitin pa kayo? Pero huwag kayo malumbay dahil kaming dalawa ni Papa Jack ay magbabalik next week ulit. Next Chico, Friday. wait. Ay, ano? May nakikinig sa atin. Sino? Ramon Bautista. Oy! Si Sir Ramon Bautista, Alam mo, mabuhay ka. Nung kasagsagan, not for anything else, mga kaibigan. Alam niyo naman, ako, Chico, I'm sure pati ikaw, we understand things will unfold, di ba? May mga pagkakataon na we can't help it will really happen. And I tweeted Ramon Bautista, diba? Salute to your humility. Another issue, diba? And I love the guy. Idol ko tong taon to ever since, Chico. Kasi ayun nga, naalala ko lang kanina, di ba, yung tanong, saan ba nanggaling friendzone? Feeling ko sa kanya eh. Dun sa, if not, siya nagpasikat niyan. oh, the Tales of a Friendzone. Nanonood ako noon, pinapanood ko yun. Ang wish ko, di ba, ngayong Pasko, Papa Ramon, ay maayos na, dapat maayos, di ba? Correct. Alam niyo, Kaya yan. Tayo, nagkakagalit, nagkakaayos. At yun ang importanteng part. We love you and I'll always remain a very big fan. Correct. Papa Ramon Bautista. So, love you, Paps. Oh, nakasabay ko yan manood sa... nanood ng Cinemalaya. Oo nga. Papapicture dapat ako eh. Alam mo naman, bihira lang yung mga taong gusto kong papapicture. Kaya lang, palis na rin sila. Nahiya na rin ako. Wow, nahiya ka sa Alam mo, oo, totoo to. Wala na naniniwala. Pero, ang original ko pong pagkatao, mahihain po talaga ako. Yung mga ganyang pagkakataon. Hindi ako naniniwala. Mga ganyang pagkakataon. Alam mo yung, gusto ko din magpa-picture. Wala, tinatablan ako ng hiya. Hindi talaga ako nakakalapit. Maraming beses na yan. Nakita ko lang kasi si Maestro Ryan Kayabyab kasabay kong kumain, talagang nagmakapal na ako ng mukha, hindi ko na pinalampas. Kaya lang kasi nang daming tao eh. Ikaw, Iloro sa'yo, sabi ni Papa Ramon. Ay, magandang umaga po. Good morning, good morning. Good morning. Ay, nako. Bakit di ka kas ng crush mo? Kasi bad breath ka. Paano kasi? may sagot.
Oo nga, pwede naman talaga yon. So, alam mo na, toothbrush din pag may time. Unique toothpaste. Correct. May Your segue pa. toothpaste. At your price, tama. Ay, nako. Mga kaibigan, salamat sa inyong paganda pagtutok pakikasalamuha. Chico, I thank you, di ba? For a very nice portion na napagtripan mong umpisahan. Ang liyam kay Kuya Chico, I think it's a very wonderful portion, Chico. And, Alam mo, ganun na yung mga bagay na mga bigla na lang sumulpot. diba? At sa lahat po ng mga nakaantabay sa ating gabi-gabi, thank you very much. May sakit ako, Chico, but I think gumaling ako tonight. Maraming salamat. If not, I feel a lot better. Ito ang gamot ko talaga, trabaho. So maraming salamat po sa pagmamahal. Thank you very much, mga kaibigan, for the wonderful career you've given us, me and Chico Loco. Salamat sa suporta sa nakalipas na maraming taon. Thank you! Parang madadeds ako, no? Paalam. Mga pagpaalam. Ay, hindi, mahababuhay ko hanggang 45 years old pa. Try mo naman mga 212. Ayoko, boring na yun. Sa bagay. Ang mga kutsi ba dati lumilipad na? Mga 96.3. Ano? Na rears. May masabi lang. Wala na, inaantok na ako. 3:42, magpaalam na tayo. Maraming thank you. You're welcome daw, sabi nila. Okay! Mga kaibigan, kada Friday hanggang mag-Sabor Day, may programang hindi pinagandaan. Pero, Tabayanan mo ng mukha mo! Buti naman. kolasong tayo ha. Sige. Mga kaibigan, mula po sa bakuran ng Love Radio, ako po niyo lingkod, Papa Jack. At mula naman po sa kaharian ng Yes FM. Wow, kaharian, bakuran Bala ako, ka, ha? touch move na yan. Bad Mula trip, po sa kaharian ng Yes FM Manila, ako po si Chico Loco.